Purihin ang Diyos nitong kalangitan, kayo sa itaas ay papurihan. Ang araw at buwan, siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Dukotamopot manalangin. Kaya kaming Diyos, alananggang kaya kaming iba. Pupuryanda ka at pasalamatan, king malagong abak apid kalumo, king balang metong at metong kaya kami. Salamat uling ika ing mengising kaya kami, bangting upayang ginong Diyos, king abak amaranon ika ing kaya kaming puntalan. Kaya ngayon ginong Diyos, pasalamat kami uling kahit di sila pureng sablang tao, bininanda pa rin pong panahon ing pamamuntaging kaya kang iglesia. Nawagin ng Diyos, kabang ikami, magpuri kami kaya ka, ing banal mong espiritu, yaing manimuna kaya kami at mangahan kaging kaya kaming puso. At sopan nyo po deng sablang tao, buklat nyo po rin kanilang puso, bang kanita lalo da kang panamdaman, at muntalaking kaya kang iglesia. Patawaran mo kami, karen kaya kaming kakulangan, na madalas, akakalingwan da ka, uli na ning kaya kaming maging busy kami, kaya kaming aldoldo pa kami biyebye. Pabustan mo, Lord, ikaing sumaup kaya kami ibang kanita, lalo kaming lumalam, kaya kaming kasalpantayanan, uli na ning kaya kang lugod kaya kami ginang Diyos, aduan ko ing panimunan mo kami lagi, at i-bendisyonan mo ing balang metong at metong kaya kami, may gito ginang Diyos, deng at yuking online. Nawagin ng Diyos, puspusan mo kami, habang ikami makiramdam kami, karing kaya kang mga lagong amano, at maglibutad ka, king balang metong kaya kami. Gino, dakal pong dakal asalamat. Mipuri ka ngayon kaurasan na iti. Itipin ka na akong panalangin, kilagyo ng Jesus. Amen. Ayan po, good morning po. Huling sigurong may pagala rin kapatid tamo. At naman pwede nga tamo samba at purihan tayong Diyos ngayon nga aldong ini. Huling kailangan niyang ipagkalubing ginu para king ginu. Ngayon kaya katamo pong daraptan. So, uli na po niti na isundo tamo ping kakatamong kasuywan.
Bahay po isabla sa in behalf na po ng kakatamong King Church. So pasalamatan da kayo po karing pamananggap karing kakatamong delegates na. So salamat po. Ngani, o din po din kakatang announcements para king susunod activities. Okay po. So kayo po 31, kaya ganap kay 7:30 p.m. at tintamo pong pamanyamba kay pamanyalubong king Bayong Banwa. So every year tayo pong gagawa nini. At o deni po din susunod kumandaki karing kay katamo pong pamanyamba king 2025. Then po pakilaway po kaya kayong lagyu bang kanita pagsadyan tayo. Yan naman po yung kakatamo pong financial reports. Anya pong Pasko. Then kakatamo pong receipts. Okay po. Nung ating kayo pong question, punta lang niya po yung kakatamong treasurer. Okay po. So, ayan, happy birthday po. Kareni pong kakatamo pong kapatid. Mag-celebrate king karelang birthday. Pero bayo po ito, pag nakakupo at tamo pong council meeting king second Saturday na ning January. So, pagsadyan tayo po ito. At then po palang lakbayin na leader, mag-meeting tamo po, mabilisan mo pong meeting kay ba't na po ng pamanyang bata mo po. Po. So, happy birthday po kay Ngeningal Dong iti, mag-celebrate siya po yung Mariel Salita, Reynaldo Baez Jr., Gabriel Esguera, December 30, Alice Gomez, Jerome Reclusado, Rosalinda Domingo, and mag-celebrate siya ng pong birthday na Billy Malyari, Bayani Malyari, Lemuel Maniago, Wendy Atienza, and Althea Yvette Pulusan. So, yabeta niya naman po king greetings na mo Deaconess Love Bonus. Mag-celebrate siya naman pong birthday na. Yan, happy birthday, Deaconess Love. Kaya po, January 1, Armando Gorospe, Rowena Medina, Jeremy Reclusado, Kellen Damien Mercado, Nora Pascual, January 2, Zia Joy Willard, and January 3, Joy Pamintuan, January 4, Ria Pascual, Efrain Gorospe, and Leia Gorospe. So, happy birthday po kaya kayo. Sige, pagkantatala. Sabi po kaya kaming lesson, of course, atin po 7 practical Bible ways of praising God. Singing, clapping, shouting, and lifting hands. So ikatama po, 7 na po pala na yung 4 na parang habang dancing, leaping, and playing musical instruments. Kaya ngayon pong kaya baka niniya, katanda kayo pong puriyan tayo kaya katamang Diyos. Dahil katamang po. Ipiyata mo ipiyakamal sa kapuriyan, palakpak apa magkanta kaya katamang Ginoo. Hallelujah. Sabi na po ni Psalm chapter 21 verse 23, I will shout for joy and sing your praises, for you have ransomed me. Hallelujah. Po ay narito. Ay
Tunay nga na kapag tayo ay nananabik na magpuri sa ating Diyos, may nararamdaman natin sa ating mga puso ang pananabik na makita siya. Hinahanap ng ating mga puso na maramdaman at maranasan ang presensya niya sa ating buhay. At meron rin po ka rin shinare na po rin speakers kaya kami yapin itang paghanga sa Diyos. Paghanga sa presensya ng Diyos. Ikatamo po kapag mamangata mo kay metong abage. Talagang balang po burita mo, akwata mo ito. Sa mga celebrities naman, kapag tayo humahanga sa kanila, gusto natin lagi natin silang nakikita. Lagi natin silang napapanood. Sa Diyos, kapag tayo humahanga sa Diyos, paano natin ito ipinapakita? Some of you may be in a moment or nakaranas na po tayo ng pagkakataon na when we worship God, parang nalilimit tayo sa mga gusto natin gawin. Gusto natin itaas ang mga kamay natin pero iniisip natin yung katabi natin. Poto, nangisipan to. Kapag tayo nagpupuri sa Diyos, gusto natin lumuhod pero iniisip natin yung mga katabi natin. But this time, kung ikaw ay tunay na humahanga sa Diyos, paano mo to ipapakita sa Kanya? Paano ka magpupuri sa Kanya? Paano mo ipapakita ang paghanga mo sa Kanya? Kaya po abagit ko na lang din ang 7 practical ways of praising God. Will you sing? Will you clap? Will you shout? Will you lift your hands? Will you dance or will you leap? This time, just praise the Lord on how you want Him to be praised with your hearts. Let's raise our hallelujah to God this morning. Raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah. Let
time to worship God. Let's lift our hands. Let's lift our hallelujah. Sing a little louder. Sing a little louder. Come on, church, let's sing a little louder. Sing a little louder. Let's sing a little louder. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, aming Panginoong Diyos. Taglay ang aming mataas na papuri at pasasalamat sa iyong banal na harapan upang sama-sama namin itong ipahayag. Aming Ama, mapagpalang Diyos, marahil may iba't ibang kapaguran ng katawan, ng emosyon, ang aming nararanasan. At sa ganitong paraan, Panginoon Diyos, maging ang aming spiritual na buhay ay nakakaranas ng burnout. Nais naming dumulog sa iyo, Panginoon Diyos, sa sandaling ito, na hindi namin kailanman titignan kung ano ang naihambag namin sa mga nakaraan, kundi ang titingnan namin, Panginoon Diyos, ay ang aming buhay ngayon na patuloy ninyong ginagamit. Patuloy, Panginoon Diyos, na inyong binibiyayaan ng kalakasan at katatagan. Patuloy, Panginoon Diyos, na ginagamit mo sa diwa ng paglilingkod at pananambahan. Kaya, Panginoon Diyos, samantalang kami narito at nagkakatipon,
kasama ng lahat ng nasa ibang bansa, nakabahagi pa rin ng pananambahang ito. Sila na nasa kanilang tahanan, kasamang nagpupuri at nagpapasalamat. Patuloy mo po kaming patawarin. Linisin mo po ang aming buhay, ang aming puso. Tulungan mo po kaming iwaksi, Panginoon Diyos. Alisin, Panginoon Diyos, ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong paningin upang sa sandaling ito, samantalang kami nagkakasama, patuloy naming maipahayag ang isang mataas na papuri, pasasalamat sa iyo. Aming Ama, mapagpalang Diyos, siya ngayon na nananalangin. Pakinggan mo po, Panginoon Diyos, ang kanyang tinig. Siya, Panginoon Diyos, na nagbibigay karangalan sa iyo sa pamamagitan ng pananambahan. Pagpalain mo siya. Pagkaloob mo po, Panginoon Diyos, ang bawat kahilingan na kanyang ipinapahayag sa sandaling ito, na pagkatapos ng maraming mga activities na aming ginawa sa nakaraang pagse-celebrate, paghahanda sa Kapaskuhan, isang bagong buhay at kalakasan ang inihanda mo sa sandaling ito, Panginoon. Kaya samantalang siya, Panginoon Diyos, ay nananalangin, tanggapin mo po ang kanyang pasasalamat. Siya na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Siya, Panginoon Diyos, na nakatanggap ng masaganang biyaya. Siya, Panginoon Diyos, na patuloy mo pong pinagkakalooban ng katatagan at kalakasan. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, sila na mayroong karamdaman sa kanilang katawan. Sila, Panginoon Diyos, na nagbibigay discomfort sa kanilang katawan dahil sa mga nararamdaman. Pagkaloob mo po, Panginoon Diyos, ang iyong kagalingan sa Kanya. At patuloy, Panginoon Diyos, sa pananambahang ito, walang ibang maparangalan kundi ang iyong dakilang pangalan. Samahan mo kami, Panginoon Diyos. Samahan mo ang bawat isa. At kasama, Panginoon Diyos, ng lahat ng kukuha ng bahagi sa isang pananambahang pagbibigay karangalan sa iyong pangalan. Nawa, Panginoon Diyos, gawin namin ito na iisa ang aming layunin, ang maparangalan ka. Dalangin ko rin, Panginoon, ang iglesyang ito na naging bahagi, Panginoon Diyos, na naging pagpapala sa mga nakakasalamuha, sa lahat, Panginoon Diyos, na napapahayagan, nagiging saksi ang iglesyang ito upang maipakilala ang iyong pagliligtas. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, sila na gumagabay, na tinawag mo upang maging kabahagi ng ministry sa simbahang ito. At dalangin ko rin, aming Ama, ang bansa saan kami nakatira, mula sa aming mga leaders sa national hanggang sa barangay level, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon Diyos, ng isang pusong walang ibang tinitibok kundi ang isang tapat na paglilingkod publiko. Samahan mo nga kami, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa. At ang bawat kahilingan at panalangin sa sandaling ito, aming inaasahan na tatanggapin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.
At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dapat tamo po yung kakatamong offering. Tunay nga po, Panginoon Diyos, nararapat lang at matuwid ang ipahayag namin ang aming pananambahan, ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng mga handog na ito, upang lalo naming maipahayag ang higit naming damdamin na maging bahagi sa iyong gawain. Kung kaya, Panginoon Diyos, inihiling ko po na pagpalain po ninyo ang mga handog na ito upang gamitin mo sa lalong ikapapahayag ng iyong mabuting balita. At sila, Panginoon Diyos, na nagkaloob nito, ibuhos mo po ang masaganang pagpapala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Buklatan tala po rin kaya katamong Biblia, may yakit siya po keng Lucas chapter 2, verse 15 hanggang pong 21. Nang makalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem, tignan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang lumakad, at nakita nila sina Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay.
Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa binalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikalawang araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. May panwanan tamo po karing ama nung may basa.
Okay, si Bayo po. Good morning. Minsan, datang greetings tamo po. Yung mga greetings natin. May napakahalagang tanong eh. Kitnan nyo na ba yung abing kasiping yun nung di pa kanalo yan yung Pasko? Na? Atin niya pa bang hangover yan? Pasko pa ba ke? Kislap-kislap ya pa ba lupa yan? Atin niya pang Christmas tree king lupa na. Christmas light. Na? Makabakabaya po yung kakatamang selebrasyon. Atin tapa pong panayan na metong pa ing bayong banwa. Kung minsan po, sa atin pong buhay, noong celebration natin ng Kapaskuhan, before Christmas, September pa lang, sumilip na si Jose Marichan. Ngayon kanyan, mikulong yang pasibayo. Malapit na yung mikulong. Naning message na ning Pasko keka. Nanong transformation dela na king biem. Itang celebration per se, not the celebrator. Siyempre, manatili itang celebrator, pero itang celebration mismo. Ano po yung message niya sa ating buhay? Haba po pinagbubulayan ko po yung team natin na pinamagalan pong Christmas Revolution. Imagine nyo, Christmas Revolution, parang makabayan tamo na. Pero ano po ba kaya ang ibig sabihin ng revolution? Ang revolution po is sudden. Sudden. Kaya nga pag sinasabi natin mayroong pagkaklas, may revolution, gusto nila yung mabilisan. O sudden, radical, or complete change. Ganun pala yung revolution. Sudden, radical, or complete change. Meron po bang ganong pangyayari sa buhay natin? Meron po bang sudden, radical, or complete change? So hindi natin makikita ngayon. Magmamanifest pa lang yung Christmas Revolution sa mga darating na araw. Yung mayroong kang message na dinala sa darating na taon. At yung message na yon ay kung paano makita sa iyong buhay. Kaya tawang-tawa ko doon sa isang istorya sa Facebook. Yun daw mag-asawa, nagkukwentuhan sila pagkagising. Sabi nung babae, mahal, nanaginip ako kagabi. Nanaginip ako ng napakagandang hikaw. May ninap ko nga ng makapala bracelet. May ninap ko nga ng diamond ring. Anak, kanong kalago? Kitang kayang istorya, ne? O, may kibatsing ining asawang lalaki. Panayan mo kayong birthday mo, excited siya, siyempre, ne? Excited yung babae, buri na mag-birthday, ne? Sinurprise na yung lalaki, pagdala ng regalo, makabalot siyang box mo. Kaya, binyene, ining regalo ko kaya ka. Excited na, siyempre, buklat na again, baloy po na ng binyena. Libro ya. Impamagat na ng libro, How to Interpret Dreams. Na minsan po, what is the message? Na ano po yung mensahe ng daramdaman dindamtamo at dela nakikatamo ng Kapaskuhan? Is there any revolution in our lives? Atin po bang changes? King pananaw tamo, king biye? Atin po bang changes, king mas lalo tamong ating pamagbayong gawan karindarat ang panahon? Timo, ling champion lading mayad na, minyambot na naman, nadwa ng banwa. Balo yo, kayari, mimisip na lang ng gawan the next year. Pagsadyan din, pabanwari yata arugong pagsadyan. Makanyan man po, na ano po yung burik sabihin,
ating kan dapat gawan na bayo, that is revolution. Mayroong changes sa iyong buhay. Kaya, sabi po dito, sa Luke chapter 2, verse 15 to 20, meron ditong istorya na simula pa ata nung simbang gabi, ay naririnig natin yung mga pastol. At ngayon, pastol na naman. So this year po, ang ating reading for the gospel reading is Luke. Kaya, sa Luke chapter 2, etong mga pastol, ang istorya nito, after nilang mamit, yung pre-Christmas celebration nila, siyempre, hindi yun kagaya natin. Sila, wala silang alam na mayroon nang nangyayaring himala na ipapanganak ang isang sanggol, kung hindi isang herald yung nagsasalita. Nagsalita yung mga pastol sa kanila. Doon lang nila nalaman na mayroon palang mangyayari pala itong hula ng mga propeta sa pamagitan ng isang dalagang manganganak. At doon ikinuwento at tumayo yung mga pastol. Then, sa storya, pumunta sila at sinamba nila, nag-worship sila sa isang sanggol na ito na ipinanganak. At ngayon ay ating inaalala at sineselebrate. Sila, after ng kanilang encounter sa Jesus na ipinanganak, mayroong sudden change, mayroong revolution na nangyari sa kanilang kalagayan. Tayo kaya, after ng celebration natin ng Kapaskuhan, ano kayang revolution ang pwedeng mangyari at pasalukuyang nangyayari at patuloy na mangyayari sa ating buhay? Kaya, ito po yung mga Christmas sparks, the effect spreading love, hope, and redemption. Siyempre, ito yung message ng Christmas. At yung effect niya, hopefully and pray, ay manatili. Itong pagmamahal, manatili sa atin ang pag-asa at isabuhay natin ang isang buhay na tinubos ng Panginoon. How has Christmas impacted your life? Yan po yung mga question. Ano po? Opo, maglista na kayo at may gisan na rin pera. Balo karkaldaye. Nukarlangan miras. Yo, pabibilangan. Pamo, nindinina ko, naseli ko. Yan. Ita ba? Siyempre, lang nga karap, patalano reta. Kadwa nga na, who will you share the gospel with? Hindi po yung ito nga taong mahulaga. Meron na ba tayong binalita na ba natin itong mabuting balita? And sabi niya, how will you worship God in your daily life? Yung simbang gabi, daily, nagsisimba tayo. Di ba pwedeng daily we worship God? Not in the church, pero kaya kayong pamilya, kaya kayong workplace. Pwede pala ito. So, yon ang inaasahang dadalhin sa atin ng dinala sa atin ng Kapaskuhan. Kung paano dinala ito sa mga kapatid nating mga pastol more than 2,000 years ago. So, yung una po, yung ating personal encounters spark community impact. Yung encounter natin sa Panginoon sa panahon ng Kapaskuhan ay nagkaroon ng naningas na kini, makayawata mo. Ketang kikatamong karanasan, kikatamong Ginoo. Ito po yung karanasan ng mga pastol. The shepherds, sabi niyo, shepherds shared the news, spreading with a great surprise. Yung ikaw mismo dahil meron kang personal encounter sa Diyos
ng Kapaskuhan ay kagaya din ng mga pastol, ay meron tayong binabahagi na para bagang nakaka-amaze. Makakapagmulala in kaya kang karanasan king Gino. Baloy mo yung tao, nung pangkaraniwan niya mo, ing meto nga kaya kang kukwento, masyadong muye impact. Kaya siguro sabi ko, Lord, kaya manikwayang atensyon ka rin tao, kasi kamangha-mangha yung gagawa, no? Nung may nakit ka mong alika mangha-mangha, masyadong maka-amaze. Ingke kang akit. Yung makanita kadagula yung paking biyem. Po makanyan. Bawa, baliya po itang pelikulang God Must Be Crazy, ana. Maluwat na po ite. Next how, itang native yakang Africa. Baliya pong bote yang kok, may gulula. Baliya po itang istorya nga ita. Bote yang kok, may nabuya king, nagsanay makanya ning metong white. Siguro American nita. Kaya ba't may nabuya karela, ba't king wade? Pangkaraniwan. Hindi siya pangkaraniwan sa kanila, yung bote, pangkaraniwan karela. Bali po nang gawa na, may mulaya, excited dyan, pemalitane, oy, nining bote na, ano, ini. Pero kaya katamo, ating bote kayo ni, ay, alayo, kasi saneta na. O kaya yung metong nga tao, anyang kami, anyang anak kami, huling, actually, bangka kami from Dalaya pa, kaya tang masanto lang kaya kami, masakit po. Bali po ang ating datang nga single motor king balay king kaya kaming kaya. Tukyan miyergo, anyang anak kami. Pamalita mi, dana, narandaman minitang motor. Pulayang kami, tagalan miya. Makamangha. Po, ang ating lumabas sa helicopter, makanita kay Rugo, panupaya yun na kami. Po, ang ating lumabas sa helicopter, pulayang kami nga anak, tukyan miya, helicopter niya, susulapoy. Maka-amaze. Pangkaraniwan. Ano pa yung burig sabihin? Dening shepherds, pangkaraniwan karela itang balang bengi makalawela king banwa. Itamo nung makatok ng tamong kaya syudad, tanay masyadong I appreciate yung langit nung mo mag-burn out. I appreciate siya po yung langit. Kasi mo na si kasi itang sala na ng banwa po makanyan. Itang lawin mo ring batuin nating bala mo kwintas siya, maanta. Apapansinan may pa ba yung bulan nung quarter moon niya or something like. No, masyado. Pero karela, pangkaraniwan na ito, lawin-lawin tayo makain. Pero ating makamanghamanghang milyari karela, pangkaraniwan. May silola king sobrang sala, uli na ning meto nga anghel. Amig salita. Ano po? Nagkaroon sila ng great surprise. Yun yata kapatid ang naning great surprise pwedeng milyari kaya kakingal doon naning mag-celebrate tamo king Kapaskuhan. Hopefully po, ining great surprise sa ini, makanyan tayo sanang ibahagi karing kaya katamong biye. Nebo, pohotang ating maka-amaze, muburing ikamoy makibalo. Pamalita mo sigurado. At itang pamamalita mo, excited ko. Pero anong pangkaraniwan niya may mansikaso Sabi ko pero pag maka-amaze kamangha-mangha, sigurado ming ipamalita. Pwede tayo pong balikan ining Kapasko na ini. Gawin tayong ingtutu kamangha-manghayo. Ang isang birhen ay manganganak ng isang sanggol. Sabi ko nano kaya buris sabihan ng Noel? Kakanta tayo, kinataday ng dinding choir itang Noel. Ipalang Noel, buri na sabihan to be born. Kenny, as we
celebrate this Sunday with Christ. Danit ang great surprise amilyari kaya ka. Gawa na ning ginuking kapaskuan na worth na pwede ming i-share karing aliwa. Hopefully po, akit tayo ni. Personally, akit tayo tang maka-amaze agawa na ning ginuking beta mo. Kaya nga na, nang makita ng mga pastol ang sanggol, lawin niya po yun po, nagkaroon sila kasi ng ng sandang confirmation and affirmation. Kaya tambelitada ding anghel, itang muna may buglang maniwala, pero anyang may niwala la, nikit ditang sanggol o itang bingot. At sinabi da, ing kamanghamanghang karanasan da, dening anghel, tungkol king sinabi da ring anghel karela, na po, makanyan niya sanang dalantamo ing mensahe na ning kapaskuhan king kaya katamong biye. Ang kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa atin ay dapat ibahagi. So, pangalawa po, makita natin, Christmas inspires lifelong worship. Hindi lang pala, yung Christmas na ating Christmas Revolution is magkakaroon tayo ngayon ng inspiration na ang ating pananambahan is lifelong worship. Hindi lang siya parang Christmas light na tuwing Pasko lang sinisindihan. Kaya nga Christmas light kasi pero hindi ka Christmas Christian, ano po? Hindi isang Christian, a lifelong worship. Kaya po, dito po, many treasures and ponder shepherds glorify God. Kagaya po ng mga pastol, ay maraming pwede nating i-keep, i-treasure sa ating puso ang kasaysayan ng Kapaskuhan. At marami ka ring treasure na pwede mong dalhin sa susunod na mga taon upang yun ang magiging inspirasyon mo sa isang buhay na pananambahan at paglilingkod sa Diyos. Iting baon. Yun ang baon natin para sa susunod na mga araw, simula sa araw na ito, ay mananatili tayong naglilingkod sa Diyos. Kaya ganito po yung sinabi sa storya, tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Pag sinabing pinagbulay-bulayan, hindi nawala sa kanyang isip, nanatili sa kanyang puso, ang isang mensahe ng katotohanan sa kanyang buhay. Potang magobra ka, numburi mong, po personal kayo pong, personal ko pong pagbubulay-bulay. Kapag ingobra mo, burime at bisa kang mag-excel, dapat kayong obra mo at yuya ka rin ang isip mo. Mimisip kang miyayaliwang ideya. Mimisip kang miyayaliwang pwede mong gawan para mag-excel ka. Nung eka man bisang mag-excel, nung eka man makapokus ka retang sweldo, mag-focus na ka man sana, kayang gagawan, mag-focus ka rin nung makanano ka mag-excel, kayang kabilyan. Kaya po, nakikita ko ito para kay Maria na natili. Na ano po yung obrata mo? Na ano yung obra mo? Yung obra mo bilang metong pengaring babae na nakaman talaga working. Wari pwedeng idagi mong ilaman king kaya kang puso at isipan nung makanano mong iparagulan din kaya kang anak, ketang buri mong malyari, mimisip kang mimisip,
Pangatlo, ma-inspire ka. Ngayon, inong kang empleyado ka. Ano po, kung empleyado ka, ito yata yung revolution. Kung teacher ka, di ba mas magandang itanim sa atin sa ating puso at isipan yung ating pwedeng gawin na higit kaysa sa ginagawa natin kahapon. May higit siya dapat kaya tanggawa mo kunahapon, itanggawa mo, gawan mo king kasalukuyan. Ideally, yung itasaning dapat. Na ni Susi, kalupa na ning shepherds, tinreasure da. Nebo, kinilalad ang maragul, abahagi, itang karelang karanasan. Makanyan po yata. Paulagan ming bahagi na kaya kang gagawan. Paulagan ming bahagi na mami inspirasyon kaya ka. Potang masakit, potang alane, yan kanita may panintunan. Na ano po yung buri ko kaya ni sabihan kaya ni message sa ini kapatid? Paulagan ming kasalpantayanan na mitanam na kaya ka. Ing kasalpantayanan na yan at tsuking kaya kang puso, at tsuking kaya kang kaisipan, at tsu at papagana ka kaya ka. Sukat mo pong laging mibule, makanano kaya kayang aparangalan ng Diyos, king patingapon. Yapin po itong lifelong worship. Makanano kaya kening desisyon ko ngayon ni aparangalang king Diyos. Kening gagawan ko, king obra ko, may parangalan niya kayang Diyos. King pa makipagsalamuwa ko kareng tao, may parangalan niya kayang Diyos. Mibule mo kapatid. Ito po yung message, lifelong worship. Ma-inspire mo. Ini pong katlo, sabi na, the gospel transforms individuals. King kapamilatanan ning balang metong at metong kaya katamo. Ating mibayong tao. Ating mibayong pamilya. King kapamilatan tamo, ating mibayong tao from Kenny mi puntay king metong nga mas mahayap akabil yan. Matransform tamo through the gospel at itang kekang karanasan king Pasko, iya ing kekang i-share karen ining gospel ay ini. Kenny kay pulalon, sabi napin, ning metong nga talasalpantayang kalupa tamo. At itamba pa ko, sinabi niya naman kanako ini. Huling nga na, atin mong metong kaya kayo nga na. Iya, yung focus na uli kasi iya mega broad eh. Medyo minangatsabi eh. Nga na kanako, itong nga na, siyempre bapak eh. Itong nga na, atin mong metong kaya kayong makapag-abroad, minawa yung biyeyo. O kaya kaisipan ita. Ita naman metong nga membro, sinabi na, atin mong metong nga mayaring, kasi kita kanita, atin mong metong nga mayari kaya kayong pamilya, mayaring mag-aral niya po, may pakline nga ning sungay na ning kasakitan. Paano walang ko po dito eh? Paano walang kula dito? Kaya pwedeng ika naman, ing maging instrumento na ning pamagbayo na pulay ning pamilya. At ito po yung dapat among sukat gawan na dapat i-treasure at king kapamilatan mo, bibayo ya ing pamilya ngayon. Bibayo yung tao ngayon. Bibayo ya pulay ibye. Kalupa da rening pastol, may natili la pamuring pastol. Bibalik la nga na ning istorya, bibalik la. Ela may koketang obra, ang pangapastol, megpastol lang pa si Bayo. Actually po, kayong research na ning metong nga mag-aaral kayong Biblia. Kaya may inspire yung Luke, na isulat ni, although Lucas, eya Jew. So, buri na sabihin, alayang, kumbaga, emi panaral, emi turu kaya ing hulada ring propeta, uling aliya Hudyo.
Meto niyang hentil. Nebo, king pamag-aral, taga bandayang Pilipos, king Macedonia. Bakit kaya sa atin niyang, midi na niyang inspirasyon ay sulat na yung gospel ay ni kang Theophilus. Agpang king pamag-aral po, amit na ladening pastula rin, migkwentula kayo. Migkwentula. Dening pastula kasabi na, pastol na lang binayo ng Kristo. Pastol na lang meka encounter kening anak na ning Pasko. Kening bida na ning Christmas. Anya may inspire yang isulat na at marakal po mi bayo. Kening sulat ay ini. Kaya keni po sinabi na the shepherds return transform to their daily lives. Hindi lang po ang transformation ay pag nandito lang tayo at nararanasan lang natin yung Holy Spirit na nagtatouch, tatagkilanin kaya katamong puso ban kanita, aranasan tayong Kristo, nune pa naman manatili king kaya katamong puso, kaluwal tamo. At king kapamilatan mo, kapamilatan daring balang metong kaya katamong manyaman yan diling pigunaman, king kaya katamong biye. Atin palang metong ay individual, metong mong individual kapamilatan ko, mi bayuya, pulay biye ing tao ngayon. Yak po, ko naman tinggay, at pong magsalita, pastora, na kung alam mo lang. Anak kong katulang kasayang-kasaya, sabi ko, Lord, mipuri ka. Kung alam mo lang na yung impact mo sa pamilya namin. Kung naman isipan nita, kay basat ako, susuyo ko king gino, dare sa lana, ala na akong aliwang isipan. Pero, anyan dandaman ko ita, aliwa pala panamdam. Nya, isundo tamong ming kasiwan. I-treasure tamo. Nung nanular kaya katamong karanasan, king Pasko, at king sangkanan ning kapaskuan. Huling the gospel transforms individual, same like shepherds return, transformed to their daily lives. Ebo, mi bayula. Nga naning banal kasulatan, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos, nagpapahayag, sabi na nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sinabi sa kanila ng mga anghel. So, after na po ning Kapaskuan, nais ko yung anyayahan sa isang pagbubulay na sa pamamagitan ng narinig nating mensahe sa Kapaskuhan at sa mga karanasan natin, magkaroon sana, hopefully, ng revolution, sudden change, radical change sa ating buhay. At sa pamamagitan natin, uuwi tayo sa ating tahanan after this ay isang Kristiyanong babago sa pamilya, babago sa iyong pamilya at sa individual. And that is the revolution of Christmas kaya Katamongan. So, advance Happy New Year po kaya Katamongan. God bless and good morning.
Aming mapagpalang Diyos, marami mang karanasan ng kapaguran sa nakaraang Kapaskuhan. Marami man, Panginoon Diyos, na paghahanda ang ginawa namin. Nais naming i-keep. Nais naming gawing palagi, Panginoon Diyos, sa aming puso't isipan ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan. Kagaya, Panginoon Diyos, ng sinabi ng banal na kasulatan na ginawa ni Maria. Itinanim sa kanyang puso ang lahat ng sinabi ng mga pastol. Gayon din naman, Panginoon Diyos, sa sandaling ito, habang kami nagbubulay, habang patuloy naming nararanasan ang iyong banal na presensya, amin pong itatanim sa aming puso't isipan ang mensahe ng Kapaskuhan sa amin, upang sa buhay namin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo at buwan, manatili ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan sa amin. Na kagaya ng mga pastol, malaki ang naging ambag nila, Panginoon Diyos, sa kanilang community. Kami rin naman, Panginoon, tulungan mo kami sa pamagitan namin, makakapagbigay kami ng isang malaking pagbabago upang sa buhay namin, Panginoon, nais naming sambahin ka sa aming pakikipagkapwa, sa pagsasalita, sa aming tahanan, sa trabaho, maging sa paaralan, sa eskwelahan ng mga batang nag-aaral. Salamat po, Panginoon Diyos, dahil pinahintulot mo po muli, magkatipon kami at sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Ingatan mo po, Panginoon Diyos, sila na narito. Sila na patuloy nagpapahayag ng kanilang kabutihan. Sila, Panginoon Diyos, na nagpapahayag ng iyong higit na kabutihan kaysa sa amin. Ingatan mo po sila sa kanilang buhay. Maging, Panginoon Diyos, na nasa kanilang tahanan ngayon, na nananambahan kasama namin, sa mga nasa ibang bansa, na nagtatrabaho na maaring nakakapagdulot sa kanila ng pangungulila na mitsa ng kanilang kalungkutan. Samahan mo sila, Panginoon Diyos, sa kanilang buhay ngayon. At ngayon, Panginoon Diyos, na narito, nagpapahayag ng pananambahan, nakaluhod, nakatayo, nakaupo, nakapikit na nanalangin. Pinakikinggan mo po, Panginoon Diyos, ang aming mga tinig, ang aming mga panalangin, upang ang iyong masaganang biyaya, kagaya ng binanggit mo, Panginoon, ay bubuksan mo ang durungawan ng langit sa kanila, upang ibuhos ang masaganang pagpapala sa bawat umaasa sa iyong biyaya. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat higit sa lahat, Panginoon Diyos, sa inyong pagmamahal na ipinagkaloob po ninyo ang inyong bugtong na anak, upang kami naman na sumampalataya ay mabibigyan ng walang hanggang buhay at buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po. Inihiling po namin ito at inaasahan na aming tatanggapin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Entered in those wise men three, who reverently upon their knee and offered them in His presence.
Atin ngayon tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang siyang mag-iingat sa atin para sa isang buhay na binago, buhay na nagpapahayag, at buhay na magiging patotoo para sa isang banal at kapuri-puring buhay, ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen.